Ngayon po eh. Galing sa Biblia lahat. Oo. Ano yung tatlong kapanahonan na yun? Tatlong kapanahon, mula ila Moises, tapos yung si Jesus. Di tayo natapos yung dito tayo eh. O sige, tapos sila. Mula nang ang tatlong kapanahonan ng bago isinilang ang mga lahat ng mga tao mula nilang Adan at Eva at sa kanilang Moises. Ang tawag na unang kapanahonan, ang tatlong ay ang kautusan. Ang pangalawa ay ang biyaya. Ang pangatlo ay yung kaharian. Yung tatlong yugto na yan, ang sabi ng makapangyarihang Diyos, ang maghiwalay sa tatlong yugto na yan ay kamumuhian ng Diyos. Ibig sabihin, hindi pwede hiwalayan. Anong yugto yun? Anong mga yugto yun? Yugto ng kapanahonan. Yugto ba? Oh. Yung kabanata, kumbaga. Kabanata. Ang kabanata 1, 2, and 3. Ngayon, nung si Moises na namahala, hinilang ng Diyos, siyempre, hindi siya gano'ng sinunod ng tao, kaya mga tao, mahina pa sa kaalaman. At saka sa panahong yon sa Exodo 3:15, nagsabi ang Diyos na ako ang Jehovah. Jehovah ang pangalan ko. Ibig sabihin, sa panahon ng Jehovah na nagpangalan siyang Jehovah ay espiritu pa. Yan yata ang dahilan kung bakit may naitatag na relihiyong Jehovah Witnesses. Oh, yan. Diba? Isa din yan. Kasi doon nila kinuha yan eh. Doon nila kinuha sa ano. Oo. Kaya ngayon, ano nila na ang Diyos si Jehovah. Nung natapos, sa madaling salita, natapos na yon, marami pang mga verses at sa mga kwento niyan. Pasok na tayo sa biyaya. Sa biyaya naman, nung si Kristo ay mula nang isilang siya ng tinatawag na Mesiyas, naniwala ang mga Hebreo doon. Pero noon naman, ang mga pinunong saserdote, mga Hebreo, mga Israelitas, nakaisa naman ang pamahala nila na tugisin nila. Yung ano yon, yung mga sinasabi na sa kapanahonan, yung mga matatanda. Oh, mga matanda, mga sino ng mga tao. Ang nangyari tuloy doon, bro, di ba? Nalaman, nandyan man talaga sa Biblia. Para parisiyo at saka mga eskriba. Mga parisiyo at saka eskriba. Mga hintil. No, patayin nila ang Mesiyas kay yan ang nandyan sa hula na baka matakot sila ba, ma-overtakingan sila sa mga pamamahala. Oo, ganun talaga. Kahit naman yun, ganun pa rin. Ngayon, nung patunayan ni Jesus, nagsalita siya, dami yung mga patuto, mga propesya. Noong mga panahon na yun, para maniwala ang tao, nagpapakita siya na pagalingin niya ang mga tao sa pamigitan ng pagpandong sa ulo, mga kababalaghan, mga may sakit. Doon po papasok yung sabi sa Biblia, bro, na ipakita mo ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng iyong mga gawa. At ipakita nyo ang iyong mga gawa sa pamamagitan ng pananampalataya. Opo. Doon naman na yan. Diba, pasok? Ngayong panahon ng biyaya, di ba, nag-alay si Jesus sa cross, sa papako. Yun ang unang pagkakataong tao na nangyari na ang Mesiyas sinilang tinatawag na Emmanuel, na inaanak talaga siya sa sapupunan ng babae na si Maria na hindi naman nagkasala sa pamamagitan ng Espiritu lang. Kaya, yung kapanahonan na yon ng biyaya, hindi pa tapos yun. Kasi, kung natapos pa, tapos na tayong lahat. Patuloy pa na umiiral ang prinsipyo at plano ng Diyos sa 6,000 years na pamamahala niya mula ng kapanahon nilang Moises na hanggang sa kasalukuyan. Ngayon, hindi natin masasabi na ang Diyos ay tumigil sa kanyang plano sa pagpairal na paano niya mahikayat ang tao sa pamagitan ng mailigtas. Ngayon, ang plano ng Diyos na ituloy niya ang kanyang mga gawain. Sa ano mailigtas? Mailigtas sa kapahamakan ng apoy, na kadagat-dagatang apoy ng impyerno. Kaya, gusto niya na ang tao hindi patapusin ang mga mundo
ang mga tao na nirahan sa ating mundo kasi ang plano niya na mailigtas lahat. Ngayon, kung Pero palagay mo bro, may ligtas kayo lahat. hindi, napakarami pa rin hindi. Kasi sabi pa nga, walang relihiyosong makapagligtas ng tao, kundi ang sarili, kasi ang sarili isang Ito templo. siya reliyoso. Walang relihiyon na makapagligtas sa kaluluwa at espiritu ng isang tao sa pagkapahamak sa dagatang apoy sa impyerno. Opo, walang relihiyon na makapagligtas. Hindi reliyoso, relihiyon. Relihiyon. Walang makapagligtas sa na relihiyon. Walang relihiyon, pastor o sino pa mang mangangaral ang kayang iligtas yung isang individual sa kapahamakan, kundi tayo lamang sa ating sarili. Ngayon, hindi pa man natapos ang mga kwento at saka ang mga salita ng Diyos, hindi pa naman natapos sa kanyang plano, may tinatawag na tayo na kaharian. Ang pangatlong yugto ng kaharian na papaano ang ating Diyos o si Kristo Jesus, papaano niya ipagpatuloy kanyang mga gagawain sa ibang mga pagkapanahonan na tinawag ng kaharian. Nadala ang kanyang salita. Ang tanong, saan po nanggaling yan? Doon po yun sa mabasa sa Pedro na sinabi na, Pedro, huwag mo munang buksan ang silyadong aklat. Ang 7 silyadong aklat. Anong sulat eh? Yun, doon, ang mga sulat doon, ang pagpaliwanag sa kaharian, na doon na natin malaman ang panahon ng, doon sa panahon na kayugto ng kaharian, doon na malaman. Kaya ang pag-aaral ngayon, sabi ng Diyos, ang aking salita ay huwag niyong limitahan. Ay hindi maarok, wala pong sino nga makatumba sa akin, kundi ako lang. Ako ang pinagmulan ng buhay at sa lahat ng bagay. Ako ang tagapaglikha. Ibig sabihin, hindi natin siya limitahan kung anong plano niya. Kasi bago wasakin ang mundo, yan ang sinasabi niya na kailangan ng mga tao matatamo pa nila ang aking banal na salita bago pa naman. Kay gusto niya doon ang paglantad sa panahon ng kaharian na ilantad din niya ang lahat ng mga katiwalian ng tao na pinanghawakan ni Satanas. Kasi hindi man nalaman ng tao na ang tao pala ay nalulung na sa kasalanan. Napanghawakan ni Satanas sa dami mga lansis niya at saka mga estratehiya niya dito na ginagawa. Tulad ng mga halimbawa, palagay natin, sugal, mga sabungan, o ang mga tao na enjoy. Pero yon isa na yung lansis na napanghawakan niya. Pambabae. Mga pangbabae. Pagnanakaw. Paglalasing. Mga kasinungalingan. Kasinungalingan, panglinlang. Yung pakikiapid sa lalaki, pakikiapid sa lalaki kapwa lalaki, babae sa kapwa babae. Yun, pakikiapid, bawal yan. Babae tumboy at lalaki bakla. Yun siya. Yun, tama talaga yun bro. Nandyan yan sa pagpaliwanag sa panahon ng kaharian na bawal talaga yan. Ang nilikha ng Diyos Ama ay dalawang bagay lang. Babae at lalaki. Wala siyang nilikha na bakla at saka tumboy. Wala. Bawal daw yan ganyan eh. Tapos yung pagpatay, pinakamortal yan. At saka yung nangling ka, mortal yan. Pangangapid. Yung dalawa na yan, pagpatay, bawal. Pero, sa mga unang kapanahunan, pumapatay din ang tao. Si Simon Pedro, pumatay siya sa kalaban niya na harangin siya sa mga ginagawa niya. Tama eh. Pinatay niya, lumipat siya sa isang lugar. Kaya, ang Diyos ay magpapatawad pa rin. Kaya ang sabi ng Diyos, kung ikaw may nandyan sa kasalanan, pag ikaw ay bumalik, wala pong hindi tanggapin sa Diyos. Na ang katotohanan ay napanghawakan mo, tanggapin ka talaga. Pero nung nalaman mo ng katotohanan, tapos babalik ka pa, sadyain mo pa, ay pagpanghawakan ka ulit sa mga satanikong mga pamamaraan, ay ang Diyos ay hindi na kanahin niya hikayatin pa. Ang mangyari doon, magpakalulong ka na lang sa kasalanan, kasi wala na, hindi na makarating sa iyong tainga. Yun ang sinasabi na, ikaw may paningin, magiging bulagin ka. Kung ikaw may pangdinig, ay magiging bingihin ka. At saka, mawalan ka sa katotohanan kung bumalik ka man na nalaman mo na
Kaya napakaswerte natin na nalaman natin, unti-unti nating alamin at magsaliksik para Pero magiging pangalagaan natin. maswerte kamo tayo dahil nalaman natin. Pero mas higit na maswerte yung nakakarinig at ginagawa niya. Oh, yun. Kalooban ng Diyos Ama. Nung narinig lang. Oh, Yun yung ano. halimbawa, Pagdating sa kaligtasan naman, mas maswerte yung walang alam. oh, tama yun. Yung Sakawin lang. nakatira sa mga kabundukan, hindi narating ng mga misyoneros, kumbaga. Hindi nakakaano ng banal na salita ng Diyos Ama. Hindi nakakarinig Ang ng pagpasok sa pagbabagi. kaharian, Kasi bro, ang ano doon, may dahilan sila. Hindi lang narinig eh. Pero, doon naman sa mga nakarinig at doon naman sa mga nagbabahagi, mas mabigat. Kasi, narinig mo na, Nagbahagi nabasa ka pa. mo na, lalo na sa mga nagbabahagi. nagbahagi pa. Sino ba yung mga nagbabahagi? Gaya ng mga pastor, ministro, pare, kung ano pa mang pamunuan ng isang samahan na nagbabahagi patungkol sa banal na kasulatan, mas mahirap para sa kanila ang magkaroon ng kaligtasan basta-basta. Bakit? Kasi lalo na pagkatapos silang ibahagi, pagkatapos silang basahin, higit na masamak na alam na nila lahat, di ba? Nagbabahagi na nga sila. Pagkatapos gagawa pa sila ng mali. Gaya na lang halimbawa, tagapagbahagi ng banal na kasulatan pero may kabit. Oh, yun. Bawal yon. Bawal talaga yan. Yung kabit-kabit na yan. Namumuno ka ng isang sikta ng pananampalataya tapos nagsusugal ka. Bawal yon. Bawal. Kaya nga yun yung ano eh. O nagsisikap kang magiging tagasunod sa yapak ng ating dakilang Panginoong Kristong tagapagligtas, ilasinggo ka, Oh, yun. bawal yon. Pati yung panigarilyo, mga ko, nanigarilyo. Halimbawa, nasa isa kang samahan ng reliyon o sikta ng pananampalataya na masigasig magbabahagi o masigasig gumanap sa mga kalooban ng Diyos Ama sa pamamagitan ng mga kawang gawa. Tapos, yung mga nakasama mong chicks, gawin mong babae. Yun. Bawal yun. Bawal. Doon papasok sa ganun. Mabuti kung asawa na talaga, bro. Okay yan. Ayun. Kaya sabi ng Diyos, kung ikaw man ay Pero, walang Doon asawa, sa asawa ng sinasabi, ang ano doon, hindi mo matawag na asawa kung hindi mo pinapakasalan. yung halimbawa, nakasulat kasama, ka sa Biblia kalibin yan mo eh. talaga, kasawa. Nakasulat sa Biblia yan, doon sa isang babae na tinatanong kung ilan ang kanyang asawa. Bagamat siya nagkaroon ng maraming kinakasama, pero lahat yun hindi siya pinakasalan, kaya tawag niya wala siyang asawa. Oo. Bro, ipaliwanag ko ang hanggang sa kuwan lang. Ano ang ibig sabihin ng pangatlong yugto na gawain ng Diyos sa magkaibang kapanahunan? Ang yugto ng kaharian. Ang yugto ng kaharian, ang Teka tawag lang, sa kanyang pangalan. mahaba na to eh. Teka lang, what's up mga guys? Ayun yung pagbabahagi ni Brother Alan tungkol sa kanyang nalalaman sa banal na kasulatan. Tatlong yugto daw ng ano yun? Kapanahunan. Panoorin nyo ang susunod pa nitong Kabanata. ang karugtong nitong pagbabahagi mga guys, sapagkat i-explain niya kung ano talaga yung tatlong yugto ng kapanahunan. Don't follow to subscribe. Don't forget to subscribe my YouTube channel, Dragon Channel Vlog, and to follow my personal profile sa Facebook. Sa Facebook, Francis Ocambaya, and to my Facebook page, Dragon Channel Vlog, and also to my TikTok profile, Francisco Ocambaya. What's up mga guys? Abangan nyo ang susunod na pagbabahagi ni Brother Alan.